Umasa sa suporta ng mga pet owners si Norman Marquez, ngunit nabigong manalo sa kanyang pagtakbo bilang senador sa nagdaang halalan. Bagamat matatag ang paniniwala niya sa lakas ng kanyang kampanya, hindi ito nagresulta sa tagumpay sa bilangan. Ayon kay Marquez, isang animal welfare advocate ng League of Animal Welfare Organizations of the Philippines, naniwala siyang sapat ang kanyang tsansa sa Senado dahil sa lumalaking bilang ng mga pet owners sa bansa na isang trend na umano'y nagsimula pa noong kasagsagan ng pandemya. Anya na malakas ang laban ng kampanya, ngunit inamin rin niyang hindi naging sentro ng kanyang pangangampanya ang masa. Mas pinili niyang umasa sa suporta ng mga pet owners na ayon sa kanya, mas nakakaunawa sa halaga ng kanyang advokasya. Batay sa kanyang obserbasyon sa mga survey noong 2024, tinatayang 90% ng bawat sektor o grupo ay may alagang mga hayop. Bagamat may aktibong bahagi sa mga usaping may kinalaman sa animal welfare ang mga ito, iginiit niyang hindi pa rin ito sapat upang manalo sa isang pambansang posisyon gaya ng pagkasenador. Ibinahagi rin ni Marquez ang ilang hamong kinaharap ng kanyang kandidatura, kabilang na ang kakulangan sa pondo at ang pagiging hindi pa kilala sa mas malawak na publiko. Dagdag pa niya na hindi siya milyonaryo at hindi rin abogado, pero naniniwala siyang kaya niyang gumawa ng batas para sa kapakanan ng mga hayop. Samantala, sa kabila ng pagkatalo, umaasa siyang mabibigyang pansin ang mga panukalang batas para sa animal welfare na madalas ay hindi naaksyonan sa mababang kapulungan. Mas mapapansin ito anya sa Senado. Kaya po, Senator, yung pinili natin kasi sa tingin ko naman kaya ng numero. Sa aking pag-research, nagkaroon ng yung Kantar World Panel, nagkaroon sila ng survey na sinasabi nito lang January ng 2024. Sinasabi nila, that is after the COVID, no? Dahil nga dumami na mga alaga sa COVID, talagang dumami. So, bakit Senator? Kasi kaya ng numero, kasi ang kailangan natin sa Senator 15 million at nationwide yan. Napaka-powerful at kinakailangan mo lang gisingin. Lagi kasi sabi ko, hindi ko kinakampanyahan ang masa kasi ang masa, utak ayuda. So pag nagkampanya ka sa masa, natural hihingang ka. Pero pag nagkampanya ka sa mga pet owners, gusto ka nilang tulungan. Dahil nakikita nila yung kanilang mga alaga na miyembro ng pamilya. Mas gusto nila akong tulungan ay nakaspread sa grassroots. So sa bawat sector na yan, 90% ay pet owners. Kaya ang kinakampanya ko, general sector. Kung ako man nagkakampanya sa mainstream animal welfare, kasi sila yung main participants. Pero sa tingin ko, kulang at hindi nila kaya nalo na senador. At hindi lang yun, isinama ko na rin, dahil paribasa sila rin lang naman yan. Meron na akong program sa seniors, sa education, sa youth, no? Sa mga riders, sa mga security guards. Kasi para, total, andyan ka na rin lang. So ang bala ko, gawing isang malaking party list ang Senado. Buti ko ang pangalan mo ay kilala, di ba? Buti kong milyonaryo ka. Sabihin, hindi ka rin papansinin, hindi rin papansinin ng animal welfare. Totoo lang, marami pong nakatenga ng mga bills ng animal welfare sa Congress. Mas nasisimulan ang animal welfare sa Senado kaysa sa Congress. Kaya, yun ang pananaw ko kung bakit Senado, bakit hindi party list, bakit hindi local government. So yun ang isang na explanation ko tungkol dyan, no, sa tanong na yan. Nanalo ko sa Supreme Court, hindi man ako abogado, kaya kong gumawa ng batas at ako mismo ang gagawa ng mga Senate bills. Kaya kung gawin yan, hindi ko napapasa sa mga iba at ako mismo pupunta sa mga marginalized sector para tanungin ang kanilang mga hinaing, ilalagay ko. Yun ang bala kong gawin ko ako nakaupo sa Senado. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!